the Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff, good morning, mabuhay ka. Happy Monday. Yan ang truth, Ted. Happy ang Monday dito sa ating segment. Good morning, Ted. Good morning, Cha. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Good morning, Pastor. Sige, so eto na, bagong ating labada, Brad Jeff. Go ahead, it's all yours. Yes, good morning muna sa aking kaibigan si JD at si Lavin Castro nanonood ngayon. Alam po, yung tema po natin this week, maganda, no? Tatalakayin natin yung mga wrong mindsets. Okay, yung pwedeng kasinungalingan or maaring nakalakhan natin pero hindi naman totoo or totally true. Alam niyo po yon, hindi lahat ng laban kasi nangyayari sa panglabas o external. Karamihan po sa battle na kinakalaban natin, minsan internal po ba? Sa isip, alam niyo yon, nag-overthink tayo, marami tayong mga nakalakhang ideas, kumbaga. Nakikita natin sa mga magulang natin na hindi naman po biblical o hindi makadiyos, kumbaga, no? So, ang labanan po madalas sa isip, sa puso, okay, nagiging lifestyle na natin. May mga boses na paulit-ulit tayo naririnig. Wala kang kwenta, kinalimutan ka na ng Diyos, hindi na mabubuo pamilya mo, ganun ba? Ganito na lang tayo habang buhay. At dahil paulit-ulit natin siyang iniisip, ang siste, pinaniwalaan na natin yan at ngayon nga po, pinapamuhay na natin. So, ang ano lang po, kapag mali ang paniniwala, mali rin yung direksyon ng buhay natin. So, ito po yung question. Sino ba pas pinaniwalaan natin? Sarili mong boses o salita ng Diyos? Pagka po nagkokontrahan yung dalawa. Because your life will always follow the loudest voice that you believe. Simulan natin sa wrong mindset, yung mga wala akong mararating sa buhay, wala kang kakayanan. Alam niyo po yan, na-experience nyo na wala kang kumpiyansa. Parang feeling mo, kulang ako sa experience, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, bla bla bla. Alam niyo po sa 2 Korinto 3:5, kung sa aming sarili lamang, wala kaming sapat na kakayanan gawin ito. Lahat ng kakayahan namin ay mula sa Diyos. Maganda po sinabi ng Apostol Pablo kasi hindi naman po si Apostol Pablo bagito, hindi siya yung walang experience. In fact, magaling po siyang leader, pero sabi niya, left to myself, kung ako lang, wala kaming sapat na kakayanan sa sarili namin. And he was reminding the church sa Corinth, life is not powered by human ability, but by God's sufficiency. Ulitin ko po, no? In buhay po, hindi ito nabubuhay dahil lamang sa ating kakayanan, pero hindi kundi po sa kakayanan ng Diyos natin. Kaya gusto ko lang po kayong encourage. God is our source of ability. Hindi sinabi ni Paul, kaya namin to dahil magaling kami. Kaya namin to dahil aral kami. Kaya namin to dahil may connection kami. Hindi, sabi niya, kaya namin to dahil galing sa Diyos ang aming abilidad. Nasi-shift po ngayon yung pressure to dependence on God. Yung pride nasi-shift to humility. Pag alam mo si Lord ang may kakayanan. Yung fear napapalitan ng faith. Kaya nga sabi rin sa isang verse ni Paul, Philippians 4, I can do all things through Christ. So, as I end, tingnan niyo po yung extension cord. Meron ako rito mga cord. Yung extension cord po, sa sarili niya, wala siyang power unless isaksak mo siya sa source ng power dyan sa bahay niyo. Same thing, para lang po tayong mga extension cord. Kung wala pong dadaloy na kuryente, wala rin po tayong kwenta. Kaya po kung nakakonect tayo sa Diyos, may laban tayo. Admit your limitations para lagi tayong umasa sa Diyos. Depend on God daily. Araw-araw po yan, panalangin, dasal, pagbabasa ng Bible, and step out in faith that God is our source. 2 Korinto 3:5, kung sa aming sarili lamang, wala kaming sapat na kakayahanang gawin ito. Lahat ng aming kakayahan ay mula sa Diyos. Tayo manalangin, Panginoon. Alam namin, Lord, minsan pag gumaling na kami, tumalino kami, nagkaroon kaming connection sa matataas na antas sa lipunan, yumayabang kami, nagiging self-sufficient kami. At pagka nagkatimbugan na, ayan na, naghahanap na kami ng malulusutan, paano makakalagpas at hahanap ng mas mataas na connection. Pero Panginoon, pagka sa'yo kami nakakonekta, wala kaming dapat ikatakot. Dahil kung konektado kami sa'yo, magkakaroon kami ng humility, magkakaroon kami ng integrity, lalabang kami ng patas dahil alam namin, ikaw ang source ng aming lahat. Lahat ng aming kakayanan, lahat ng aming provision, lahat ng aming talino at lakas, sa iyo lamang po nang gagaling. So Lord, tulungan mo kami maging humble, umasa sa iyo sa lahat, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, salamat po muli sa araw na ito. We continue to pray sa ginagawang pagmimisyon ni Brad Jeff sa aming programa. Alagaan niyo po siya, ang kanyang kalusugan at ang kanyang purpose and mission. In Jesus' name we pray. Amen.
Salamat na marami, Brad. Mukhang naghang ang ating video, kaya tayo audio muna. But at any rate, loud and clear ang ating aral this morning. Salamat na marami, Brad. We'll see you again tomorrow. Sige, Brad Ted. Hopefully, maayos natin yung ating technical difficulty. Okay. Ako po yung magpapaalam na Ate Milagros Ferrer ng Pangasinan. Maraming salamat sa pag-tune in. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. And serving the people, once again, Brad Jeff Eliscopides sa ating The Daily Brad. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo.